Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ito with evidence. Naku po, kung si Risa Hontiveros kahapon ay nagpa-press con, kung akala ni Risa Hontiveros ay hindi siya sasagutin ni alias Rene. Naku po mga kabibig, yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros na kinidnap si alias Rene, na idinitain si alias Rene sa Glory Mountain, na ang KOJC daw ang nagpakidnap kay alias Rene, na nag-message daw si alias Rene kay Risa Hontiveros na humihingi ng tulong. Naku mga kabibig, sinagot ito ni alias Rene na hindi nakamaskara. Sabi nga ng iba, kung talagang gusto lang siraan ni alias Rene itong si Risa Hontiveros, edi sana nagmaskara na lang siya nung gayang yung ginawa niya sa Senate hearing. Di ba sa Senate hearing, nagmaskara si alias Rene? Dapat sana nagmaskara na rin itong si alias Rene nung siniraan niya si Risa Hontiveros. Bakit daw kinuha ni alias Rene ang maskara at talagang ipinakita niya ang kanyang mukha at confident siya na nagsasabi na siya ang may katotohanan. Dala niya ang totoong istorya. Nako kabibig, tinakot ni Risa Hontiveros na kakasuhan ang mga taong nasa likod ng videong ito kung sino man ang nagkontrol daw ni alias Rene. Pero nagsabi si Risa Hontiveros na ang KOJC. Nako mga kabibig, nako eto na kabibig, harap-harapan sinagot ni alias Rene ang mga paratang ni Senator Risa Hontiveros at handang harapin ni alias Rene si Risa Hontiveros sa kanyang mga kasinungalingan. Nako, parang punta na tayo sa exciting na part. Eto kabibig, eto ang video ni alias Rene na kung saan kanyang sinagot, binuko si Risa Hontiveros sa totoong istorya mga kabibig. Let's watch this video. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So yun ha, sinagot na ni alias Rene na hindi siya kinidnap, hindi siya binayaran ni Pastor Apollo Kibuloy or ng KOJC. So, sinagot din ni alias Rene na hindi siya nag-message kay Senador Risa Hontiveros, mga kabibig. Paano yan? Nagsalita na rin ulit. Akala kasi ni Risa Hontiveros na matatakot na si alias Rene na hindi na bang lalabas ng bagong video. Itong bagong video ni alias Rene, mga kabibig, at hindi na siya takot. Handa niyang harapin si Risa Hontiveros. Kung paano yan? Akala ni Risa Hontiveros na natakot na si alias Rene. Diba? Sabi pa nga ni Risa Hontiveros kahapon na I will be praying for alias Rene na sana safe siya. Pero ang sagot ni alias Rene, kasinungalingan yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros na hindi ako binayaran, hindi ako kinidnap kasi 2019 pa siya last nakatungtong sa Glory Mountain. At saan kaya itong mga
sinasabi ni Risa Hontiveros, mga kabibig, no? Talagang damay ang Kingdom, KOJC at ang Glory Mountain sa kasagrado ng lugar na iyan. Diyan talaga gagawa ng hindi maganda ang mga taga-Kingdom. Diyan nila itatago si alias Rene. And analysis ng mga netizen ba, talaga ba pag kinidnap ka, meron ka pa bang chance na mag-text or humingi, 'di ba? Dapat sana kung kinidnap ka, hindi ka talaga bibigyan ng mga cellphone or kunin talaga ng mga kidnapper yung mga cellphone mo. 'Di ba, kabibig? Or baka yung kidnapper na ang tatawag sa pamilya mo, at bakit kay Risa Hontiveros? 'Di ba, mga kabibig? At ano bang makukuha ng mga kidnapper kay alias Rene? Kung pera lang ang ating titingnan, ang tanong, sino ang nasa likod ni alias Rene? Yun ang nag-puzzled kay Risa Hontiveros. Kasi kung si alias Rene lang ang kanyang kontra, parang easy lang yan ni Risa eh. Di ba? Alam mo naman si Risa, marunong din siyang Risa knows how to talk. Risa knows the strategy on how to deal with this situation. Pero iba parang malaking tao ang nasa likod ni alias Rene para isa publiko ang di umano'y mga hindi magandang ginagawa ni Risa Hontiveros. Sa nangyari ngayon, kabibig, no, sirang-sira si Risa Hontiveros. Akala kasi ni Risa na hindi sasagot si alias Rene sa kanyang madamdaming press con kahapon. Sabi ng iba, nako, alam ko yung drama niyan. Oo. May isa nga nabasa ko, sabi niya, hay nako Risa, hindi effective yung press con mo. Hindi effective yung parang galit-galitan mood mo sa press con mo. Kilala ka namin, sabi ng isang netizen. So paano yan? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Senator Risa Hontiveros na harap-harapan talagang sumagot si alias Rene at talagang pinasabog ni alias Rene ang another kasinungalingan ni Senator Risa Hontiveros? Naku, mga kabibig, grabe na to, no? Sabi ng mga netizens, Senator Risa, ano na isasagot mo kay alias Rene? Iba talaga pag inusig ka ng konsensya mo. Ganyan ang nangyari kay alias Rene. The truth shall prevail. No one can put down the truth. Laban sa katotohanan, sir, huwag kang matakot basta meron kang mga ebidensya. Marami kaming susuporta sa mga taong papanig sa katotohanan. Ipagdasal ko ang iyong kaligtasan and God will protect you always. So, kung si Risa Hontiveros ay may mga ebidensyang ilalatag niya si alias Rene din, may mga ebidensyang ibubulgar niya later on. Dobling ingat, alias Rene. Isinit hearing na to. Attention, Senator Bato de la Rosa at Ruben Padilla, isinit hearing na to. Ito pa. Pagpalain at protektahan si alias Rene. Huwag kang matakot, Michael or alias Rene. Hindi ka babayaan ng Diyos. Isiwalat mo lahat para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas. Good job, bro. Nako. Ang tanong, sino kaya ang magsasampa ng ethics complaint kay Risa Hontiveros? Kasi hinahamon ni Atty. Harry Roque ang Sambayanang Pilipino na sampahan ng reklamo si Senator Risa Hontiveros sa Senado sa ethics complaint. At sabi naman ni Risa Hontiveros na parang walang kinatatakutan si Risa Hontiveros kasi niwala siya na nasa totoong katotohanan siya. Gagawa na naman si Madam ng bagong script at magpapapress con ulit. Fight, Madam, para sa interest niyo, from Ernesto Panaligan. Ako po, yan na nga mga kabibig ang sinasabi ng mga maraming netizen na talagang ewan ko kung ano ang magiging reaction ni Risa Hontiveros dito na may bago na naman pinasabog na video itong si alias Rene at talagang pinabuluanan niya na, excuse me, ito anong mas kapanipaniwalang konsepto? Mask face telling the truth or unmasked face telling the truth? Ano ba ang sa inyong palagay, ano ang mas paniniwalaan nyo? Yung nakamaskara na nagsasabi ng katotohanan o yung walang maskara na nagsasabi ng katotohanan? Ito ang sabi ni Sasro Gando Sasot. Nung nasa Senate, nakatakip mukha ni alias Rene. Ngayong nagchika about Risa, wala nang takip. I believe, Mr. Chair, that we should ask the Filipino people who they should trust more. The Rene with a mask when testifying in the Senate
or the Rene without the mask telling us he was bribed by Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Kayo talaga. Kaya kami doon sasot no, sa mga patama niya ba kay Risa Hontiveros, di ba? So, yan na nga mga kabibig. Ano kaya ang magiging reaction ni Risa Hontiveros ngayon? Itong bagong pasabog ni alias Rene. Naku po. O, panoorin mo ulit natin ha, ang sagot ni alias Rene laban kay Senator Risa Hontiveros. Nakita ko itong i-share ng isang page. So, i-share ko agad sa inyo kabibig. Ito na. Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng Kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng Kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong pamaraan lang ni Risa upang makuha ulit siya. Para makuha ulit si alias Rene at patahimikin. Yung pa-press con daw ni Risa Hontiveros para patahimikin at takutin si alias Rene kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Pero si alias Rene hindi natatakot. Upang sabihin yung katotohanan, handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung ano kaya ang susunod na ilalabas na ebidensya ni alias Rene, no? Nako, ano kaya mga klaseng ebidensya na si Risa Hontiveros ang pasimuno? Pasimuno ha, sa pagsisira sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong klaseng ebidensya? Kasi kay Risa Hontiveros, mga email, mga text messages, sinasabi niya dito, di ba? Pero sabi din ni Risa Hontiveros, marami pa siyang ibubulgar at ihahayag ng mga ebidensya. So, labanan ito ng ebidensya, labasan ito ng mga ebidensya. Ang tao na ang manghusga kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Let's continue. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text. Napansin nyo, may something ingay no sa video. Parang may binabasa si alias Rene. What do you think mga kabibig? Or, kasi oo nga no, parang meron siyang binabasa. Baka ito yung statement niya. Statement niya na sagot niya ni Risa Hontiveros. Ang tanong, sino ang nasa likod ni alias Rene? Ito yung pinakamalaking tanong. Kasi ang duda ni Senator Risa Hontiveros ay ang KOJC. Sabi nga ni Risa Hontiveros, ikinulong, kinidnap si alias Rene sa Glory Mountain. Sino kaya, no? Ano man sa'yo, wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa'yo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng Kingdom ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. So yun kabibig. So again ha, hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, or kinidnap ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. So, Risa, mali-mali ang impormasyon mo. Kasi sa press con mo kahapon, talagang sinabi mo na kinidnap at i-detain si alias Rene sa Glory Mountain. Na kung saan sinabi mo na nag-text itong si alias Rene na humihingi ng tulong. So, bale, inakusahan mo na ang Kingdom. So, lahat ng mga Kingdom members, of course ngayon, parang feeling nila sila yung dihado ngayon. Kasi parang may lamat na ng pagkataon, mga kidnapper ba sila? Diba? Grabe naman yun, mga kabibig, no? So, ano ang iyong opinion hinggil dito, mga kabibig, na talagang kailan kaya ito matatapos? At ito talaga ang malaking tanong ko, sino ang nasa likod nito? Diba? Sino ang nasa likod sa pagbulgar at sa pagbaliktad ni alias Rene laban kay Risa Hontiveros? Of course, inamin naman ni Risa Hontiveros na si alias Rene talaga to. Kilala niya itong taong ito. 'Di ba? Sino ito? Ano pangalan niya? Michael Maurilio.
Hindi naman nag-deny si Risa Hontiveros na hindi niya kilala ang taong ito. Hindi siya nag-deny. So, totoo na ito si Michael Maurilio or si alias Rene yung nakatakip ang mukha nung ipresenta niya sa Senate hearing. 'Di ba? So, yun pa lang, alam mo na kung sino ang nasasabi ng katotohanan, sabi ng mga ilang netizen. Kayo talaga kung ano-ano mga haka-haka, mga sinasabi nyo, connect the dots kayo, ganito, ganyan. Si Sas Rugando Sasot din, masabi, matagal na itong plano. 2023 pa lang. Na si Risa Hontiveros ay nilaglag mga kasabwat niya. Mayroon pang mention si Sas tungkol kay Lisa at Mel Robles. At meron ding nakausap si Sas na nabanggit daw ni alias rin sa unang video niya na friends din ni Sas Rugando Sasot at nag-send ng mga ebidensya. Naku po, parang lumawak na ang istoryang ito. Si Risa, no, parang naano siya, parang tawag dito, na biktima din si Risa. Naku, parang gustong sirain si Risa Hontiveros. Sirain siya in the sense, siya naman ang may gawa-gawa kung totoo man ito. So, totoo pala no, yung mga baho at mga sikreto mo ay lalabas talaga sa tamang panahon. Walang sikreto na hindi mabubunyag. Walang aso, sabi Bisaya pa ba, walay asong makumkum, di ba? So, yun mga kabibig. Yun ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe. So, ano pa kaya ang lalabas ni Risa Hontiveros? Baka magpa-press con si Madam Risa later on, no? Tungkol sa sagot ni alias Rene. Pero sabi naman niya na sumanggini na sila sa NBI para tulungan sila kung ano ang pwedeng maikaso, kung paano nila ma-trace, kung sino ang nagpasimula sa videong ito, kung sino ang pwedeng kasuhan nila. Sa Wednesday daw magsasalita si Risa Hontiveros kung sino-sino mga tao kakasuhan nila. Kasali kaya ang kingdom nito, no? Maghintay tayo sa latest update kay Big. So don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!